Isang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, isang Pinoy kumpirmadong kasama doon sa mga nasaway sa oil platform explosion sa Amerika. Isang missing ay isang Pilipino at mayroon pa tatlo na kinukonfirm natin kung nasaan sila. Donasyon ng sardinas at noodles sa mga mahihirap pinababawasan. Presyo naman ng produktong petrolyo nagbabadyan na namang tumaas. Dalawang team ng DFA tutulak patungong Israel para tulungan ang mga Pinoy doon. Sa negosyo, kalumano ng mga paliparan kabilang sa mga negatibong impresyon ng mga turista sa bansa. Sa ibayong dagat, US President Barack Obama nanawagan sa mga militanteng Palestine na itigil ang pagbomba sa Gaza. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Lunes ngayon, Nobyembre 19, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DZRC 900 RMN Zamboanga, DXPC 693 RMN Butuan, DYHP 612 RMN Cebu, DCCV 684 RMN Tugigarawa. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Live via satellite. RMN News Nationwide. Kabilang ho ang isang Pinoy sa mga nasaway sa pagsabog sa isang oil platform sa Gulf of Mexico sa Louisiana, USA. Ito ang inihayag ng Department of Foreign Affairs matapos na kumpirmahin ng Philippine Embassy sa Washington ang nasabing insidente o aksidente. Sa interview ng RMN kay DFA spokesman at Assistant Secretary Raul Hernandez, isa pang Pinoy worker ang nawawala sa pagsabog. Habang tatlong iba pa ang patuloy na pinaghahanap at siyam ang nasugatan sa insidente na pawang empleyado ng Grand Isle Shipyard Inc. Opo, isang missing ay isang Pilipino at mayroon pa tatlo na kinukonfirm natin kung nasaan sila pero hindi sila nasa listahan ng mga missing or injured. Baka naman ligtas sila. Batay ho sa ulat ng US Coast Guard spokesman na si Carlos Vega, nagdilim ang kalangitan sa usok na sa nasabing pagsabog sa Black Elk Energy Company. Nabatid na gumamit ho ang mga trabahador ng isang cutting torch sa ibabaw ng oil platform. Merong 162 mga Pinoy sa naturang oil platforms sa Gulf of Mexico na pawang mga welders, fitters, scaffolders at riggers ayon sa tala ng DNR Resources
at partner nitong ahensya sa Maynila na DNR Offshore Crewing Services Resources. Iwasan daw muna ang pagbibigay naman ng sardinas at noodles bilang donasyon sa mga mahihirap. Yan ang panawagan ngayon ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa mga magbibigay ng donasyon, ngayon papalapit na naman ang Kapaskuhan. Ayon kay Father Edo Gariques, Executive Secretary ng Social Arm ng CBCP, hanggat maaari iwasan daw po ang pagbibigay ng noodles at sardinas dahil na rin sa nutritional content ng mga ito. Nabatid na masyadong mataas sa sodium ang noodles na masama naman sa katawan ng tao. Ang pagdidimpa ni Gariques sa mga nagbibigay ng donasyon, unahin daw ang kalidad ng pagkain bago ang halaga nito. Nagbabanta naman ngayong linggo na tumaas ang presyo ng gasolina. Ito ay matapos na 2 linggong magkasunod na rollback. Na-update na maglalaro sa piso 10 centimos hanggang piso 30 centimos ang dagdag presyo sa gasolina sa papasok na linggo. Posible namang hindi muna gumalaw ang presyo ng diesel dahil maliit lamang ho ang iminahal nito sa pangdaigdigang merkado. Ang DFA kinalampag para sa paglilikas sa mga Pinoy sa Gaza. Kasama natin sa Bayan Live, Joyce Ad. RMN Report. Pinakalampag ng Migrante Middle East ang pamahalaan para sa agarang paglilikas sa mga Pilipinong nasa Gaza City. Sa harap ito ng matinding bakbakan sa lugar sa pagitan ng Palestinian at Israeli forces. Ayon sa grupo, sa ngayon pa lamang ay dapat simulan na ng Philippine labor officials doon ang paghahanap sa mga Pinoy sa Gaza. Batay sa talaan ng Department of Foreign Affairs, halos 100 ang mga Pilipino sa Gaza City habang 41,000 naman ang mga Pinoy sa Israel. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Dalawang team ho ngayon ng Department of Foreign Affairs ang tutulak patungang papuntang Israel para tulungan ang mga Pinoy doon. Ito ay kasunod na rin ang lumalalang sagupaan sa pagitan ng mga militanteng Hamas at Israeli forces sa Gaza Strip. Sa interview ng RMN kay DFA spokesperson Assistant Secretary Raul Hernandez, ang hakbang ng DFA ay kasunod na rin ng kautusan ni Pangulong Noynoy Aquino na siguraduhin na ligtaso yung mga Pinoy na nandoon sa Israel. Nababahala nga po yung ating presidente na si President Aquino, pati na rin yung ating Secretary of Foreign Affairs. Kaya nga po, alisunod sa kautusan ni Presidente, dalawang DFA teams ang aalis ngayong araw para tulungan yung ating mga embahada doon sa Israel at sa Egypt. Possible na paglilikas ng ating mga kababayan from Gaza. Sa ngayon, anya, iligtas pa rin ang mga kababayan natin sa lugar sa kabila ng marami na rin ang naitalang namamatay o namatay at nasugatan sa palitan ng racket ng magkabilang panig. Ayon kay Hernandez, na-alerto na mga Pinoy sa Israel at kapag nakarinig ang mga ito ng sirena o yung alarma, ay kaagad na nagtatago sa mga bomb shelters na building ng kanilang kinaroroonan. Yung mga kababayan po natin sa Israel ay relatively safe, ano? Aha. Kasi nandoon sila sa mga lugar na mayroong mga bomb shelters at hindi naman sila lumalabas sa mga areas na kung saan yung mga bomba at mga mortar rounds ay bumawagsak. Nabatid na meron mga bomb shelters o ang bawat gusali sa Israel bilang panangga sa pambobomba ng mga kaaway. Pinanggagalingan ng campaign fund ng mga politiko, bubusisiin ng COMELEC. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Pupusisiin na rin ngayon ng Commission on Elections maging ang pinanggagalingan ng mga campaign contribution para sa pangangampanya ng mga kandidatong kalahok sa 2013 midterm elections. Ito ang COMELEC Commissioner Christian Lim kasunod na rin ng pagkakabuo ng Campaign Finance Unit o CFU kung saan siya ang nangunguna. Ang CFU ay otorisadong makipag-ugnayan sa 14 na ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mga kandidato at contributor sila ay sumusunod sa pinapairal na Campaign Finance Law. Sinabi pa ni Lim na mga pondong idinodonate ay isang tao o kumpanya ay titignan na rin kung nakasad sa kanilang tax declaration. Sa kabila nito, aminado naman ang opisyal na tali ang kamay ng CFU na mag-regulate ng gastusin ng kandidato para sa campaign materials o anong aktibidad bagong formal na simula ng campaign period. Ito ay dahil na rin anya sa naging desisyon ng Korte Suprema noong taong 2009 na nagsasabing hindi bawal ang premature campaigning. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN.
Organ transplant naman ay kinababahala ng Kamara. Kasama natin sa balita, Conde Bata. RMN Report. Nababahala ang Kamara sa pagkalagay sa panganib ng libu-libong pasyenteng nangangailangan ng transplant dahil sa pagpalya ng Philippine Organ Donation and Transplantation Program na bantayan ng implementasyon mula sa Philippine Network for Organ Sharing o PhilNOS. Dahil dito ipaimbestiga ng Kongreso ang pagpalya sa proyekto at hindi pagsunod sa tamang patakaran at akreditasyon na itatag ang PhilNOS. Ang PhilNOS ay inaatasang magpatupad ng sistema para sa pagpoproseso ng mga potensyal na organ donors at transplantation. Bukod sa kinababahala ang disease organ donation ay wala ring budget na inilaan para sa proyekto. Dahil dito ay nagain si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ng House Resolution No. 2862 para ipaungkat sa Committee on Health ang irregularidad sa programa kung saan nakasalalay ang buhay ng mga tatanggap ng organ transplant. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. Graphic health warning sa sigarilyo isusunod sa Syntax Reform Bill. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Inis sa Natopia kahit ano na isulong ang graphic health warning bill o ang paglalagay sa bawat pakete ng sigarilyo ng larawan ng nakakaimaring na epekto ng naturang bisyo sa katawan ng tao. Ang plano ni Cayetano ay sa oras na mailusot na sa Senado ang Syntax Reform Bill. Kumpiyansa si Cayetano na malaki ang tsansa na ito ay mapagtibay dahil inaadlikaan niya ngayon ang mga mambabatas na masagot ang paninigarilyo sa pamamagitan ng Syntax Bill. Naniniwala si Cayetano na mas magiging epektibo ang kampanya kontra sa paninigarilyo kapag ito ay sasabayan ng picture-based health warning ang pagtaas ng presyo ng sigarilyo. Tinukoy nito ang resulta ng survey ng social weather station na nagsasabing 60% ng mga kabataan sa bansa na nasa edad 13 hanggang 17 ay titigil sa paninigarilyo kapag nakikita ang nakakadiring litrato ng epekto nito sa ating kalusugan. Samantala ng araw ng kasagawa ng pagdinig ang Committee on Games and Amusement katuwang ng Committee on Constitutional Jurisdiction of Courts and Laws hinggil sa illegal gambling activities sa kasama mo sa Senado, Grace Mariano, sa Top RMN. Radyo mo nationwide. Massive information campaign ng MLF naman sa framework agreement dinagsak. Tama natin sa Balita Live, Daisy Mangon ng RMN Cotabato. RMN Report. 5,000 Moro mula sa iba't ibang panig ng Mindanao ang dumalo kahapon sa isinagawang Bangsamoro Advocacy sa Camp Darapanan, ang kampo ng Moro Islamic Liberation Front sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Dinaluhan ito ng political at MILF leaders. Ito'y bahagi pa rin ng massive information drive ng MILF hinggil sa framework agreement na bubuo ng Bangsamoro Political Entity kapalit ng kasalukuyang ARMM. Ang kahalintulad na aktibidad ay sinasagawa rin ng MILF sa iba pang bahagi ng Mindanao, partikular sa mga MILF community na ang layunin ay lubusang maunawaan ng mga ito ang framework agreement. Samantala, sa mga susunod na araw ay magpapalabas ng kopya ng framework agreement ang MILF sa iba't ibang lengguwahe at dialekto na siyang ipamamahagi naman sa publiko. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. ILF Commander Bravo nanawagan ng suporta sa framework agreement. Kasama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Walang Muslim, walang Christian, tayong lahat ay pantay-pantay. Ito ang naging pahayag ni Moro Islamic Liberation Front o MILF Commander Abdullah Macapaar o Commander Bravo sa isang pulong para pag-usapan ang framework agreement makaraang Sabado sa kanyang hometown sa Dilabayan, Lanao del Norte. Sinisiguro ni Commander Bravo na magiging pantay ang turing sa mga Christian na naninirahan na sakop sa Bangsamoro Territory sakaling maimplementar na ito. Nananawagan din si Bravo na suportahan ang framework agreement para magkamit ang kapayapaan sa Mindanao kahit ito pa ang itinuturong utak sa mga kaguluhan noong mga nagdaang taon sa probinsya mismo ng Lanao del Norte. Samantala, suportado din ni Kauswagan Mayor Romel Arnado ang naging hakbang ni Bravo sapagkat naniniwala itong nais lang ng leader ng MILF na maintindihan ng kanyang mga kapwa Muslim ang nilalaman at kahalagahan ng framework agreement. Commander Bravo na usaptan sa mga seksyon
Kasama mo si Dex IC Iligan, Junior Kabanday, Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. Mission 2014. Boto ako. Dalawang kandidato sa pag-alkalde sa Butuan, binatikos. Kasama natin sa Balita Live, Ramil Banges ng Aramen, Butuan. Aramen Report. Umano na matibig batikos ang dalawang kandidato pagka-alkalde dito sa Butuan City na sina incumbent Mayor June Amante at Butuan Congressman Jiboy Aquino. Matapos bigo nilang mapagtuunan ng pansin ang mga sirang mga daan at sa iba't ibang rural barangay sa Butuan City sa loob ng kanilang termino. Si Boy Avila, isang kagawad sa Barangay Maginda, Butuan City, ang personal na dimulog sa kanyang reklamo dito mismo sa Aramen dahil matagal na umano nilang inilapit sa tanggapan ng alkalde sa syudad ang maputik at sira nilang daan. Ngunit hanggang sa ngayon wala pa rin aksyon. Wala rin naman nagawa si Congressman Jiboy Aquino para maglaan ng kanilang ilang porsyento ng kanyang pork barrel para mabigyan lunas ang hinagpis ng mga residente sa lubak-lubak at malaimpyernong daan. Si Aquino Tabante ay siyang magkalaban pagka-alkalde sa Butuan. Bunsad dito, napilitang lumapit sa mga private individual ang nasabing barangay official para doon na lamang humingi ng saklulo para masiayos ang kanilang mga farm to market road. Sa isang panayam, nangako naman si Mayor Amante na ngayong umaga kanyang ipag-utos sa kanyang city engineer na gawin ang lahat upang mabigyan ng medyos ang problema sa kalsada. Dahil dito sinabi na nasabing kagawad na kailangan nila ng karagdagan pasamang kandidato na siyang sagot sa matagal na problema sa mga sirang daan. Kasama mo sa Aramen Butuan, Ramil Banges, Tatak, Aramen. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boto ako. RMN News Negosyo. Mga kasama, ginit po ng Philippine Travel Agencies Association na isa sa mga problema sa hindi magandang impresyon na ibang dayuhan sa bansa ay dahil sa kalumaan ng mga paliparan. Naniniwala ang dating paulo ng PTAA na si Aileen Clemente sa kasabihan ng first impressions last para sa mga foreign tourist pagtapak nila sa Pilipinas. Ani ang kakulangan sa modernisasyon ng problema sa mga paliparan kung kahit hindi na iinganyo ang mga dayuhan na tuloy ang mga pagbakasyon. Kaya naman nanawagan ito na sana'y mabigyan prioridad ang pagmumodernisa sa lahat po ng paliparan sa Pilipinas. Nabatid na base sa datos sa Department of Tourism, ang Estados Unidos, South Korea at Japan ang mga bansa may pinakamaraming turistang dumadalaw sa bansa. RMN News Abroad. Nanawagan ho si US President Barack Obama na itigil na ang pagpapalipado ng mga missiles at pambobomba sa Israel ng mga militanteng Palestinian. Ito ang apela ni Obama sa kabila ng pagsuporta ng Amerika sa ginagawang pagdepensa ng Israel sa kanilang bansa laban sa pag-atake ng mga militante sa Gaza. Umaasa si Obama na masusolusyonan ang tensyon sa dalawang lugar. Sa ngayon ay nasa 19 na ang kabuang bilang ng mga namamatay sa Gaza, kasunod na rin ang pambobomba ng Israel. Mga kasama live mula po dito sa Aramen News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong napakinggan ang RMN News Nationwide. Ngayon ay Lunes na, November 19, 2012. Sa mga taga-Cotabato, susunod na dyan si kasamang Michael Suwan sa RMN News Diretso, Balitang Cotabato sa numero 1, DXMY 729. Kasama niyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako po si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN